Handa na ba kayo? Suki na natin ito. Basta may gulo, drama at action. Minsan horror at comedy. Dito sa gobyerno natin, laging siya ang may say, may paliwanag at may matapang na opinyon, the legend, Professor Ronald Llamas. Nakakatakot naman yung introduction mo, Corina. usually pag legend, yung patay na eh. Oo di ba? nga, oo. The legend, di ba? Okay, himayin na natin ha. Pero babalansin din natin ang konti. Siyempre. Kung ano-ano man ang kanilang mga dahilan na sila ibomoto for the trial to commence, at least nagkasundo ang karamihan, 257 votes, para maisulong yung trial. Una, bakit sa palagay mo nagkasundo sila doon? Siguro na may pulso rin sila sa tao. Sa lahat ng surveys, mataas yung gustong ituloy ang impeachment. 60% plus. 69 sa buong bansa. Oh, wow. 83 sa Visayas, 61 sa Mindanao. For different reasons. So, siguro na-condemn nila yan. No? Ikalawa, hindi sila natakot dahil karamihan ng congressman wala namang kalaban. No? So hindi sila mag-give way dyan sa pressures ng mga religious groups, ng PDP laban. Di ba? Tinatakot sila eh. No? We're watching. No? Lagot kayo sa 2028. No? Hindi sila na-threaten dahil karamihan sa kanila wala namang kalaban. Ayun. No? So, walang kalaban sa politika sa distrito nila. Sa distrito nila. Ayun. At ikatlo, siyempre, wala namang aamin dyan, baka meron niyang konting carrot and stick. No? Yan naman tayo sa carrot and stick. Parang pag nagpapasaboy ako ng mga bird seed sa sa hardin, nandiyan lahat ng mga Tweety bird. First time ako nakakita ng survey na halos doble yung approval rating ng Congress over the Senate. Usually kasi mas mataas ang Senate kaysa sa Congress. May lumabas na ba na ganyan? Oo, may lumabas, no? 27 ang Senate, 55 plus ang Congress. Very rare yun, ha? Wow. Very rare yun. Kaya we have to give credit where credit is due. Kahit wala rin tayong tiwala sa Kongreso dahil dito sa flood control scandal. Dahil baka ikinayaman din nila ang kanilang boto. Yes, pero Kung dito, lang hindi lahat Oo. Pero dito parang nag-level up naman sila. No? Anong nag-level up? Mas malaki Sa boto. halaga? Sa boto. Okay. Last year, yung impeachment, 215. Yes. Diba? At ang balita, marami yung carrot doon, no? Ngayon, parang mas kaunti ang carrot, pero mas marami ang boto. Kaya sabi ko nga, siguro nararamdaman din nila yung sentimento ng mga tao. Na dapat sana, mga senador na nakakaramdam dahil nationwide ang kanilang constituency. Oo nga, pero hindi. Kasi mas marami kasi ang na-identify ng mga senador na may problema, di ba? Mga kaso sa flood control project, ghost projects, substandard, COMELEC problems, unexplained wealth, SAL and inconsistency. Di ba, no? Meron kang 4 na senador na may plunder cases sa ombudsman. Meron kang 2 senador na may warrant sa crimes against humanity sa ICC. Meron kang 3 senador na yung kanilang mga kamag-anak, yung kanilang negosyo, ay malaki yung problema, may mga kaso. So, easily, halos majority ng mga senador may problema. Hindi na kailangan pangalanan kasi lahat sila nasa majority ngayon. Hindi ba? Correct. Okay, nandun na sila lahat ngayon. Oo. So parang madali ba natin masasabi, Ronald, na kaya sila naglipatan para meron silang leverage sa Malacanang? Para iurong ang mga kaso? Siguro, iba-ibang iba-ibang mga objectives. Merong mga talagang true believers, kay Sara, no? Meron talagang nagne-negotiate sa posisyon at para magkaroon ng Senate presidency, kinakailangan ay may suporta ka galing doon sa mga pro-Duterte. Yung iba ay perhaps nagne-nego, katulad ng sinabi mo, Corina. Dahil ang daming nga may kaso, sige, tuloy niyo yan. No? Tuloy niyo yan. Ito yung mangyayari dito sa Senate presidency at saka sa impeachment. No? So, kumbaga parang wala nang hiyaan. Wala nang hiyaan sa kung ano man ang ayoko naman sabihin yung salitang walang hiya, no? Oo, pero wala nang hiyaan sa kung ano man ang sabihin ng
peers nila, ng publiko. Hindi ba? Wala na. Grabe na ito eh. No? In my almost 50 years in politics, ngayon lang ako nakakita na ganitong kawasak na image ng Senado. Halimbawa, 2 days ago, sa social media, may mga survey dyan eh. Almost 90% talagang hindi naniniwala sa version ni Alan Peter. No? Mas mataas pa yung walang naniniwala sa kanya kaysa kay Bato. Si Bato kasi 86%. No? Ibig sabihin, medyo lamang pa si Bato. No? Kaya durog na durog yung Senado. No? Lalo na nitong nakaraang 5 araw. Kaya hindi ko alam kung paano nila aayusin si Humpty Dumpty. No? Anong Humpty Dumpty? Sat on a wall. Had the great fall, and all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. No? Ayun, Hindi ko alam kung anong epoxy ang gagamitin nila para idikit-dikit si Humpty Dumpty. Ayun, Yun okay. yung image ngayon ng Senate. Humpty Dumpty. Basahin mo sa international news. New York Times, Washington Post, Newsweek. Panoorin mo sa Al Jazeera, BBC, Bloomberg, no? CNN. Pinagtatawanan tayo. Pinapakita yung tumatakbo na senador sa stairs. Pinapakita yung gulo ng barilan. Pinapakita yung press con ni Senate President Alan Peter, Ambassador of Jesus Christ, na pinapahiwatig na kasabwat dito yung minority dahil wala sila sa Senado na nagputukan. Ang daming kwento, pang telenovela to. No? Parang walang katapusan yung episode eh. Okay. Oo, kaya... Pero kanya international media, yung kaibigan ko sa Germany, sabi niya, lumabas sa Der Spiegel. Yung kaibigan ko na mayor sa France, lumabas sa Le Monde. Ibig sabihin, ano ngayon na sila nakakita ng gano'n? Yung naghahabulan sa Senado, sa puputukan, di ba? Correct. Usually, ang Senate is a sacred place around the world. Di ba? Ngayon lang sila nakakita ng ganyang drama. Okay, but so is it really super irregular that a firing shot happened within the Senate? Very irregular. No? Tsaka, ang laki ng security ng Senate. Meron pang Marines dyan eh. Di ba? Tapos sasabihin mo, nilusob. Tapos yung nahuli mo, isang driver. No? Parang, tapos yung nagpaputok, yung head ng security, sa mga law enforcers, bawal yun ha. Kaya sinuspend si Aplasca dahil nga bawal yun. No? Lalo na kung magpapaputok ka sa isang enclosed place. Imagine mo yung ricochet nun. Right. Tapos ang daming media ron. Right. May rules dyan eh. Oo. No? May rules dyan. Lalong-lalo na, hindi ka naman law enforcer. Tapos yung pinaputokan mo, law enforcer. Krimen yun. Tapos ayaw isuko ng Senate yung CCTV. Bakit? Dahil sumisigaw si Jinggoy na itago yung CCTV. Itago. At saka hindi pa natin alam kung ano ba talaga yung nag-udyok kay Ginoong Aplasca na mag-firing shot. Ang sabi niya, dahil pinabababa niya yung armas at ayaw daw ibaba. Siya lang ang may sabi noon. Hindi natin alam kung sino ba yung mga taong... CCTV nga. Yung CCTV lang. Ang makakapagsabi talaga. Alam mo, kung kausap mo si Ginoong Aplasca, na nakausap namin over coffee with Senate President Cayetano, iisipin mo talaga, totoo yung sinasabi nila eh. Kasi nag-uusap pa silang ganon. Si Attorney Torion, Corina, nandun ako nung nagputukan. Lahat sila nagpanik, hindi mo pwedeng i-fake yun. Pero pag kinausap mo naman si NBI Director Matibag, parang totoo din yung sinasabi niya. What to you is more logical? Well, una, kung papasukin yan, hindi yan ganun kadali. Dahil nga ang daming security. No? At most kasi, yung nakitang NBI, 5. At nasa GSIS. No? 5. Meron palang connecting yan, Connectong, walkway. Tapos, kung magsaserve ka ng warrant, no? Na hindi naman, dahil wala pa namang desisyon na mag-serve ng warrant dahil doon nga sa Supreme Court. Pero kung sakali magsaserve ka ng warrant, dapat, overwhelming force. No? Overwhelming force yan. No? At ang hirap gawin yan dahil nga full yung security dyan. No? Parang yung nag-unfold na storya na inamin ni Bato sa interview niya kay Jessica Soho. No? Na kinausap ako ni Alan. Sinabi niya, pumunta ako.
at ito yung sasakyan ko, ipapasok ako, no? Siyempre, kasama dyan, paano siya lalabas? Lalo na kung wanted siya. Right. Di ba? Pero ang sagot naman kasi ni Senator Alan dyan, ano ngayon, kung sumakay sa sasakyan ko? Wala, hindi naman siya pugante. Oo. Okay, so again, the question, is Bato a fugitive or not? Sabi kasi ni Alan Peter, hindi niya nire-recognize yung international warrant ng ICC. Kahit yung Supreme Court, meron ng obiter dyan unanimous. Right. Na may custody ang ICC sa atin dahil yung kaso ay bago tayo umalis. Right, the crime was committed Yes. when we were members. Yes. So the treaty has the force of law. Dahil treaty yan, para na yung local law. Hindi mo sasabihin, oy, kailangan pa ng local court. Wala yun Local court kung extradition. Wala namang extradition sa ICC dahil hindi naman bansa ang ICC. Di ba? So ang gagamitin mo dyan, yung ginamit kay Digong. Surrender. Di ba? Okay. At nag-file sila ng TRO noon, nung kinuha si Digong, hindi naglabas ng TRO sa Supreme Court. So, as of now, ay pwedeng gawin yun. Kay Bato. Correct. Dahil wala namang hindrance walang impediment Diba? Okay. Pero ang sabi ng NBI, they will wait on the Supreme Court. That is a courtesy. That is not a legal perspective. Right. Parang Yes. legally, pwede mo hulihin, walang impediment. Pero dahil gusto nilang irespeto yung Supreme Court, naghintay sila. At kaya nga walang nag-serve ng warrant within that 72 hours. After the first day. Yes. Lampas na yun kaya naglabas yung OSG ng letter sa Supreme Court na pwede na namin hulihin. No? Pero again, dahil walang TRO, walang legal impediment. It's Ayun. more courtesy. Okay, so wala ring impediment na magtago siya. Wala ring impediment na magtago siya, di ba? Ang problema dyan, kung legal na siya ay wanted, fugitive, ibig sabihin, yung tumulong sa kanya ay pwedeng kasuhan ng obstruction of justice. Robin Padilla, Alan Peter. Or Alan Peter, o Jinggoy, no? Dahil alam ko, yung mga pamilya ng mga EJK victims, magsasampa ng kaso ng obstruction of justice. Na kahit less than 6 years yung parusa, 6 years pa rin yun, no? Bahagi ng parusa ay permanent disqualification from running for any elective office. No? Okay. So, kailangan pa talagang hintayin yung opinion ng korte about his status as a fugitive and, well, about ICC. Bakit balik sila ng balik doon sa, hindi kami miyembro ng ICC, wala, mema lang? Di ba? Ang linaw-linaw ng Oo, sabi ng malinaw na Supreme yata yun, Court, ano? di ba? Ang linaw-linaw Unanimous yun walang nag-dissent. Kahit obiter yun, kahit opinion yun. That was December 2020. Yung Pangilinan, Cayetano case. No? So, Hindi malinaw sa akin, Ronald, pwede pa bang bumoto si Bato kahit nagtatago siya? Wala siya sa plenary? kailangan present siya. Kung ang botohan ay sa Senate presidency. Sa impeachment, pwede siyang wala. Dahil ang hahabulin mo sa impeachment, 2/3 So kahit wala siya ron, practically no yun. Di ba? Okay. Oo, hindi kinakailangan siya nandun for impeachment. So, Dahil ang bibilin niya sa impeachment, hindi yung magno-no. Ang bibilangin sa impeachment, yung mag-yes for conviction. Ang Okay. hinahabol mo ay yung magic number na 16. 16. Oo. So, meaning everybody else who is absent, kasi hindi pa rin tayo sigurado kung magpapakita si Senador Robin Padilla today. No, dahil person of interest siya. Oo. Ibig sabihin, hindi naman siya wanted. Person of interest, no? Pero ang mahalaga kasi rito, may pinopropose si Marcoleta na Voting by? na House rule by voting by Electronic. by Zoom, no? So kahit wala si Bato, ay pwede siyang bumoto for the Senate presidency. For bills, no? Okay. Legislation, but not for impeachment. No? But not for impeachment. Hindi kailangan ng boto niya 2/3 yung hinahabol mo Malinaw na yung panuntunan ng conviction or Yes. acquittal. Oo. Pag wala ka ron, practically it's a no. Okay. So, yung palitan na naman ng Senate presidency. Kasi hindi ba, hindi lang yung Senate
presidency na nagkapalitan ng issue. Ang issue is at the end, all roads lead to the impeachment or the acquittal. Yes. So, hindi pa rin siyempre gugustuhin ng administrasyon na itong kasalukuyang pamunuan at majority ang magiging mga senator judges. Hindi ba? So, ano ang remedyo para masigurado pa rin mako-convict si Sara Duterte? Well, una, uphill naman yung conviction dahil laki nung hinihingi 2/3. No? At even the majority then, yung 15, ang daming Trojan horses doon. Imagine mo, nandun yung kapatid ng head ng minority, si Pia. No? Tapos nandun si Loren na yung anak, nandun sa other side. Oo. Diba? At may mga kaso. Tapos meron kang 2 bilyar na may mga kaso, yung kanilang mga negosyo. Kaya yung even the 15 strong majority ng ni Tito Soto ay hindi ganun katibay. It can change overnight. At nakita natin paano siya nagbago. Ang problema, sa Senado, dahil ang daming tainted, no? Pwedeng mangyari yan overnight, pero ang pipiliin mo are lesser evils. Ang problema sa lesser evil, Corina, a lesser evil is still evil. Correct. Diba? Oo. Parang gano'n naman lahat yung nakaupo. Okay. Di ba? Oo. Kung ang choices mo, yung ngayon. Di ba? Siguro iba yung 2028, baka magbago naman yung composition. Pero sa ngayon, ay majority ay has several kinds of taint no, sa kanila. No? Kaya hindi ganun kadali eh. No? Okay. Kahit magkaroon malamang today ng change ng Senate presidency, yung change ay hindi isang strong majority. At in the near future, pwede magbago yan overnight. Na naman? Kaya Pagod na kami. Kaya nga yung crisis ng Senate ay talagang matindi. Wala nang naniniwala sa Senado. At saka As parang, an institution, no? parang ang pakiramdam ko, wala na rin silang pakialam kung ano ang image nila. Parang survival eh. Hindi ba? Oo, dahil sabi ko nga kanina, may 4 na may plunder cases, 2 na ICC cases, di ba? 3 na may mga problema sa mga negosyo. Kanyan, cynical calculation ang kanilang batayan. Hindi prinsipyo, hindi legislation, hindi priority bills, hindi vision, di ba? Ang kanila rito, paano ba kami masasagip sa aming mga kaso? Di ba? Sa aming mga problema, paano kayo matutulungan? Kaya, at for the whole world to see, nakaladlad nakalantad lahat nanonood Dati kahit pa paano, hindi mo alam na nangyayari yan. Ngayon, lahat na nangyayari behind the scenes, nasa front No? Nakatutok lahat. Di ba? Nakatutok lahat Yun yung kaibahan ngayon No? Okay. Kaya yung cynicism ng mga tao ay very rampant. Diba? Okay. So they might survive until 2028 pero hindi na sila maboboto ulit. They might, no? Pero tingnan mo, yung Senate President ay the 3rd highest position sa gobyerno. Yan yung successor kung halimbawa mawala yung presidente at yung vice president. Ganun ka-importante yan. So 16 ang kailangan. Noong binanggit ko kay Senate President Cayetano na dahil baka hindi makaboto po si Senador Bato, nalagasan na sila ng isa. Tapos baka magapang po nila at mabaligtad nila yung 2 nag-abstain, Migs and JV. Tapos nangiti si Senador Cayetano, mahinang mathematics nila. They still won't have the numbers. So, Optimistic, hindi nangingiti siya. Ako naman parang ano kaya yung ngiti na yon Ano ba ang process ngayon ng botohan para sa bagong SP? Well, ang sabi kasi ni Alan Peter ay today at 3 p.m. magsuot na ng robes yung mga senador dahil magko-convene na sila as a trial court. Hindi ko alam kung ano yung internal rules nila, pero dapat kasi mag-convene ka muna as a Senate bago ka mag-convene as a trial court, di ba? Kailangan muna yun. Sa tingin ko, no? Sa aking limited perspective, no? Ikalawa, kung didiretso ka kasi as an impeachment court, baka ang objective mo, i-delay yung bakbakan for the Senate presidency. Di ba? Baka yun ang isang purpose mo. Dahil, hawa naman
nagsimula na kayo sa trial court under his leadership, tapos biglang papalitan siya. Has it ever happened that during an impeachment trial, nagpalit ng Senate President? Wala pang gano'n. Dahil, lang naman yan eh. Una, yung kay Erap lang yan eh. Corona. No? Tapos yung kay Corona. Merceditas Gutierrez. Dalawa lang. Kay Merceditas, hindi tumuloy eh. Ay, hindi Nag-resign tumuloy. siya eh. Oh, okay. Oo, bago dumating sa trial. No? Okay. Kaya dalawa lang. Tapos yung sa Chief Justice ay yung Senate President ang kwento, ang head na convene. Yung kay Erap ay yung Chief Justice mismo. Dahil President eh. No? President. Kaya mas importante yon. Kaya yung Chief Justice mismo, yung head ng trial court. I see. Okay. So, in this case, hindi natin masasabi. Pwede kung senador ang Senate President, syempre, papalitan ng isa pang senador? Yes. No? Pwede. Yes. Midway. Think so. Walang prohibition yun. Pero ayun nga, ano ba yung kanilang mga rules? No? Nagbabago eh. No? Nagbabago yung kanilang rules. Ayun lang, parang ang pangit sa optics, yung ipapalit pong Senate President ay may kaso sa COMELEC o may kaso sa Ombudsman. No? Parang hindi maganda. Or may kaso sa International Criminal Court for Crimes Against Humanity. So, may ganito ka lang itsura. Tapos, ano yan? Lesser evil? Parang, halimbawa, kung pipiliin si Chis Escudero, diretsuhan na. No? Merong kaso sa COMELEC, may kaso sa Ombudsman, no? May precautionary hold departure order, no? May smoking gun. Baka hindi siya compromise choice. Baka siya ay compromised. No? Kaya, baka yung hinahanap nilang gamot dito sa problema nila, baka hindi gamot, baka lason. No? Kaya ingat sila dahil marami nanonood eh. Pero that also applies to the others na parang lantad na yung kaso at ebidensya laban sa kanila. Yes, pero yun nga, maghahanap ka, ano yung lesser evil? Or baka, ano yung lesser dun sa lesser? No, dahil O baka naman hindi naman lesser evil. Lesser lang talaga. Parang kulang. Alam mo yung gano'n. Kulang sa dating. Si Robin Hood yata yung binabanggit mo. Okay, pero teka muna. Wala akong binabanggit na pangalan. Pero sino ba ang mga options sa tingin mo? Well, ang alam ko, ang mga options nitong nakaraang 2 araw ay si Win Gatchalian, of course si Tito Sen, at saka si Mig Zubiri. Pero today, ang lumalabas na dadagdag si Chis, nadadagdag si Kiko Pangilinan. No? So meron ka ngayon long list. No? Pero tingin ko ay before 3 p.m. ay nakapag-desisyon na sila. Ganun ba? Even baka mamaya, baka ngayon nakapag-desisyon na sila pero hindi pa natin alam. Okay. Pero as of kaninang umaga ay wala pang mga desisyon. Tingin ko meron ng numbers para palitan si Alan. No? Yung numbers nandun na. Pero kung sino ang papalit, ay pinag-negotiatan pa. No? Kaya, tapos kung paano yung proseso, dramatic din yun. No? Iko-convene ba yan as a trial court immediately o iko-convene muna as the Senate, plenary, bago magkwan? Yan ba ay itutuloy? Paano kung maisip ni Alan na matatanggal siya, pwede niyang hindi i-convene. O ipakandado niya. Ipakandado niya tulad ng ulit. ginawa niya sa Congress noon, yung labang kay Lord Velasco, di ba? Anything can happen. This is the Philippines eh. Di ba? Yun ang problema natin dito. Ibig mo sabihin, naka-full costume na sila, hindi pa sila mag-commence. Ano ba? Okay, pero but Senator Cayetano does not have like a plunder case against him. Wala pa. Wala. So baka naman kung may papalit, dapat ganun din. Yung at least yung walang kaso. Kaya nga lumalabas yung pangalan na 3 o 4 ay walang ganong klaseng kaso. Si Win, medyo maganda yung performance niya dun sa budget, di ba? Si Migs, no? So far wala namang kaso sa kanya. Si Tito Soto, no? JV. Si Kiko Pangilinan, mukhang hindi naman in the running si JB. No? Baka lang ayaw niyang kasama sa majority or minority, yung kanyang kapatid. Ayun. May ganun pang dynamics eh. Oo no? nga. Hindi ba sila magkabati talaga?
Oo, di ba? Yung kampanya nila. Oo. The better one. The better one and the real one. Oo, okay. Oo. So, what is your forecast? Paano itong mag-ending? Well, sa ngayon, yung nababalitaan ko ay namumuro si Cheese. Pero kausap ko rin yung isang senador, sabi niya hindi totoo. No? Pero until it happens, it didn't happen. Oo No? nga. Oo. Pero ang sinasabi natin, ito yung namumuro. Kagabi, namumuro si Migs. Ngayon, namumuro si Cheese. Ano kaya ang susunod na kabanata mamaya? No? Sino na naman ang susunod na isasalang? Sino kaya ang lesser evil sa lesser evil? Hindi lang yun. Papayag ba naman si Alan na ganun-ganun lang? Kauupo lang niya. Oo, pero... Para siyang nanalo ng Miss Universe. Pagkatapos biglang nagkamali sa corona. Si Miss Nangyari Universe. yun, O hindi ba nga si Miss Universe ayaw bumaba Nangyari yun, sa di ba? pwesto? Ang problema, after nitong 5 days, parang wasak na wasak yung Senado under his leadership. Talagang parang destined siya para paltan eh. Ang laki ng possibility na siya yung pinaka-shortest term as Senate President and possibly the worst Senate President. Dahil sa nangyari. No? Mamarka to sa kasaysayan ng Senado eh. No? Kaya parang kaya dasal siya ng dasal. Is it not really possible based on that everything was spur of the moment? Kasi nga naman, bakit nga naman gusto mo na magkaroon ka ng legasiya na sa iyong pamumuno ay nagkabarilan sa loob ng Senado? Inamin na nga ni Bato Oo. sa interview niya. Oo. Kinausap ako para bumoto, para pumunta ron. No? At dahil ako ay wanted, no? Dapat kasama sa negosasyon na ako ay makakatakas, di ba? Makakaalis. Di ba kasama yun no? At inamin ni Bato ay si Alan ang naghanap ng kanyang sasakyan. Papasok. Siyempre, dapat meron ding exit plan. Di ba? Okay. Oo. Dahil alam naman ng lahat na siya ay wanted. At to a great extent, binding yung ICC International Warrant. So para makumbinsi siya na pumunta ron para bumoto, dapat merong exit plan. Kaya hindi nakakagulat yung binabarel pataas yung mga tuko. No? Dahil Sa kisame. sa kisame. Di ba? Hindi nakakagulat Di ba? Kasi parang theatrics. Yes. Oo. No? But that could have ricocheted, Kaya nga sinuspend ng ombudsman Bawal yun Lalo na against sa law enforcer. Hindi ka law enforcer. Para kang private citizen tapos papaputo ka sa police, sa NBI. But what about the Marines? Oo. Di ba Marines, may wala namang ginawa yung Marines Okay. Dahil hindi naman nila kontrolado yung Marines, no? Yung Marines, external security. Kung merong mag-attempt na terorista o mesayad para pasabugin o manggulo sa Senado. Yung mas internal ay yung OSAA. Oo. At yung ginawang inappoint immediately na head, tinanggal yung luma na isang Air Force General. Ang pinalit, yung classmate ni Bato na ginawa ring Chief of Staff, Sergeant at Arms ni Cheese dati. At ginawa rin Sergeant at Arms ni Alan Peter Cayetano. So talagang loyal ito doon sa minority. Alam ngayon pala majority na. Nakakalito na, no? Di ba? Oo, tagal. So, ibig sabihin, loyalty talaga niya kay Bato. At si Bato nag-recommend sa kanya. No? Kaya siguro, isa sa mga pangyayari ay kung sakaling may imbestigahan ng ombudsman, baka isa siyang key person dito sa mga pangyayaring ito. Ang nakakapagtaka, ba't ayaw isuko yung CCTV? Oo. Pwede isubpina yun, di ba? Sinabi na nga And then? Ayaw. What? Ang sabi ni Boying, considered received yung kanilang subpoena. Wala nag-receive Okay. Oo. Tapos, hindi lang yan, ballistic test. Yung mga bala, sambang baril ng galing, paraffin test, sino ba mga nagpaputok. Tapos, eyewitness, yung mga nandun, empleyado, media, at pinakamahalaga, CCTV. Ba't wala pa yun? Oo nga. Lalong nakakaroon ng suspecha ang tao na meron kayo tinatago. Right, but also, where is the strong arm of the government? Yes. To require them to submit that, di ba? Yes. Nagtataka din ako, Ronald, bakit walang nagbabantay kay Senator Bato nung siya'y nakalabas? Correct. Bawal daw kasi mag-inspeksyon ng kotse ng senador. Hindi ko alam kung bawal, no? Siguro courtesy, no? Pero yung bawal, medyo kanyon usapin ng legality Oo. Totoo yun. Pero
Yun yung misteryo. Misteryo yun. Yun yung misteryo. Pero kung Ang may daming- magbabantay sa kanya, Senate Sergeant at Arms Group yun. Hindi, paglabas niya, mga pulis na yun. Pulis na yun, at Nakapaligid saka NBI, oo. Nakapaligid doon yung pulis di ba? Oo, kaya ang daming misteryo dito sa miniseries na ito. So hindi ka pa, wala ka pang attempted resignation from being a Filipino. Pinag-iisipan ko. No? Pinag-iisipan ko. Dahil may mga kilala akong mga migrants, mga OFW na pumunta rito para tumira, mag-migrate. Naku, nagsisisi na sila. Nagsisisi na. At least 3 yung nakausap ko. Parang- ano ba naman ito? Sabi nila. Parang maganda yung pinuntahan ni Saldico, ano? Saan ba yun? Oo. Saan ba yung kay 3 Saldico? kausap ko. Sabi nila, nag-migrate kami rito, tapos ganito kagulo. Correct. Okay, pero isisingit ko na ito habang meron pa tayong kaunting oras. Bakit hindi na bumalik dito si Saldico? I mean, bakit nahuli siya doon? Kasi hindi pa natin ito napag-usapan. Nahuli siya doon because of technicality. Yung pala, 2 araw lang siyang detained. So 17 to 19. 19 pinakawala na siya because that's the rule. Pero yung ating DOJ, pumunta doon 22. Ano ba yun? Ano bang... Una, hindi siya arrested. Oo. Ang tawag doon, accosted. Okay. No? Parang inakbayan, pare, ba't mali yung mga papeles mo? Ba't wala kang papeles? Di ba? Wala ka namang kaso ron eh. Wala rin red notice. Ibig sabihin, technically, wala kang kaso even dito. Di ba? So, dahil walang red notice eh. No? So, ang pwedeng gawin nga sa iyo, hindi nga 2 araw eh. Dapat a few hours lang yun eh. Hindi ko sigurado yung 2 araw Dahil sa Schengen rules, ilang oras lang. Ako, nangyari sa akin dati yun eh. Oo. Dahil nagkaku dito nung 89. So, galing akong Portugal, bumaba ako ng Amsterdam Airport. Hindi pinalipad yung aeroplano, so kailangan ko lumabas na airport. Wala akong visa. So, hinuli ako. In-interrogate ako for 4 hours, hinold ako for another 2 hours, tapos binigyan ako ng bagong visa. No? Dahil naunawaan naman nila, ba't ako lumabas? Ganyan. Pero they cannot hold you. Ganon din yung nangyari sa Saldico. Wala siyang visa eh. Di ba? Or at least naiwan niya. No? Ang kaibahan, meron siyang asylum pala na final sa France. So, dapat ibabalik siya sa France. Doon siya nag-apply ng asylum eh. At sa rules ng Schengen, kung wala pang sagot sa asylum mo, hindi ka pwedeng ibalik Bumalik. sa bansa mo. Ang sinasabi ko lang natin ngayon, dapat alam yan ng gobyerno. Ikalawa, dapat hindi yung presidente ang una nagsalita. Dahil protect the principal eh. Dapat kumuha ka muna ng isang junior official ng gobyerno. Siya yung pinagsalita mo. No? At very tentative, baka na-aresto. Dahil dapat binrief ka ng DFA, hindi ganyang kadali mag-aresto. Doon, no? Mga basic yan eh. What happened? No? Tapos kung sino-sino pang nagsalita. Tapos pinadala pa doon yung DOJ. Isang delegation ha? High level. Junket. So, di ba? Ano yan? Di ba? Ano yan? Ibig sabihin, hindi naman kami perfecto, pero kahit papano, naranasan naman namin yan. Always protect the principal. No? Always. Unless yung principal mismo pasaway, hindi, sasabihin ko to. Di ba? Ganon. Yeah. Pero may mag-a-advise sa kanya, boss, no? check muna namin kung anong nangyari bago ka magsalita. No? Dahil baka mapahiya ka, baka sumabog sa mukha mo. Yun nga nangyari. Ayun. Pero nakalimutan na ngayon lahat yan ng Wala publiko. Wala na yan, no? Wala na si Saldico, Oo. wala na yung mga COMELEC cases, wala na yung mga infrastructure project, ghost project. Ay na, wala na lahat siya. Baka nga yung mga akusado, maging Senate President pa. Ayun na nga. Dapat yun ang hindi natin kalimutan. In the end, huwag natin kalimutan ang lahat ng ito sa 2028. Correct. Dahil Diba? dapat sa 2028, hindi na magkaroon ng ganitong sitwasyon na laging imperfect choices tayo. Laging lesser evil ang ating choices. At ang lesser evil, inuulit ko, ay evil. Lesser nga lang. Teka muna, ikaw ba, huling tanong, yung susunod nating, susunod nating talastasan, pag-usapan natin, dapat ba AI na lang ang gawing legislation?
Hindi ko, Oh. hindi ko alam. Oh, why not? AI, para walang lusot. Mahina ako dyan. Para perpekto ang batas, hindi kayang lusutan. Oo. Yan yung, Ayan. para namang kunya science fiction. Di ba? Ano- Yan yung- ano ba? Yan yung mga... Akala mo lang yon, darating ang panahon ng presidente natin, robot na. Oo nga. Sci-fi yan, di ba? Okay, thank you, Ronald. Maraming salamat din, Maraming no? salamat. Always Hanggang a sa pleasure. susunod na kabanata, abangan. O, wag kakalimutan, today is the last day of COMELEC registration. So just to let you know, ito po ay tinape namin ng Monday. Hindi pa natin alam kung ano ang lalabas sa Senado. Okay, mga prediction pa lang lahat ito. Go out and get registered.